Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Saan man po kayo naroroon sa mundo, dalangin ko na kayo ay nasa mabuti at ligtas na kalagayan. Samahan niyo po akong muli sa pagbubukas ng isang aklat ng buhay, kung saan ang bawat pahina ay puno ng pag-ibig, sakit at pag-asa. Sabi nila, may mga lihim na mas mabuting ibaon na lang sa limot. Ngunit paano kung ang lihim na yon ay may sariling tibok ng puso? Paano kung ang katahimikang pinili mo noon ay magbabalik bilang isang unos na susubok sa lahat ng iyong pinaniniwalaan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Laya sa Ang Lihim sa Dalawang Guhit. Mama, anong kulay ng buhok ni Papa? Ang tanong na yon, simple at inosente mula sa isang 5 taong gulang na bata, ay tumusok sa puso ni Laya Marasigan na parang isang matalim na karayom. Huminto ang kanyang kamay na nagpupunas ng mesa. Sa kanyang harapan, nakalatag ang obra maestra ng kanyang anak na si Kislap, isang pamilyang iginuhit ng Crayola. Naroon siya, si Laya, na may mahabang buhok at isang malapad na ngiti. Katabi niya ay si Kislap, mas maliit pero kasing lawak ang nangiti. At sa tabi ni Kislap, isang espasyong blangko, isang taong walang mukha, walang katawan, at higit sa lahat, walang kulay ng buhok. Pilit siyang ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Anak, kahit anong kulay ang gusto mo, ikaw ang gumagawa ng kwento, di ba? Gusto ko po brown, mama, katulad ng sa akin. Sagot ng bata, at muling ipinagpatuloy ang pagguhit, kontento na sa sagot ng ina. Hindi alam ni Kislap na ang bawat pagdampi niya ng Crayolang brown sa papel ay parang pagdampi ng nagbabagang bakal sa mga alaala ni Laya. 3 taon. 3 taon na niyang itinatago ang katotohanan sa likod ng mga pilit na ngiti at mga sagot na inimbento. Dito sa lungsod ng Pag-asa, malayo sa Maynila, sinubukan niyang bumuo ng isang mundong para lang sa kanilang dalawa. Ang kanilang maliit na apartment ay simple lang, pero puno ito ng mga larawan ni Kislap, ng mga tawa nito, at ng amoy ng paborito nitong adobo na niluluto niya. Dito, siya lang si Laya, isang laboratory technician sa umaga at isang buong pusong ina sa gabi. Walang anino ni Dr. Dumo Alcaraz, walang bakas ng isang nakaraang pilit niyang tinatalikuran. Ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na bagay. Kinabukasan, habang nasa gitna siya ng pag-e-examine ng mga blood sample sa laboratorio, tumunog ang kanyang telepono. Numero ng eskwelahan ni Kislap. Mrs. Marasigan, sabi ng boses sa kabilang linya, pinapatawag po kayo. Si Kislap po medyo nahirapang huminga kanina habang naglalaro sila. Okay na po siya ngayon, pero mas maganda po kung masusundo niyo na siya. Binitawan ni Laya ang lahat ng kanyang ginagawa. Ang pamilyar na kaba ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang palaging kinatatakutan, ang paalala na ang pinakamamahal niyang anak ay may pusong hindi kasing lakas ng kanyang nangiti. Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan niya si Kislap na mahimbing na natutulog, bumalik ang lahat. Ang alaala ay kasing linaw ng salamin, ang bigat ng bolpen sa kanyang kamay habang nakatitig sa mga papel ng diborsyo sa ibabaw ng kanilang mamahaling hapagkainan. At sa kabilang dulo ng mesa ang isang maliit na bagay na gawa sa plastik, isang pregnancy test, 2 guhit, isang pulang linya para sa katotohanan, at isang pulang linya para sa isang buhay na lihim. Nang araw na yon, bago niya pirmahan ang papel na maghihiwalay sa kanilang landas, sinubukan niyang sabihin kay Dumo, ngunit naunahan siya ng mga salita nito, mga salitang kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng kanilang kondo. Mas mabuti na siguro to, Laya, sabi nito, hindi makatingin sa kanyang mga mata. Hindi pa ako handa sa responsibilidad. Hindi pa ako handa maging ama. Ang mga salitang iyon ang tumatak sa kanyang puso at nagsilbing pader sa pagitan nila.
Hindi na niya sinabi ang tungkol sa dalawang guhit. Pinirmahan niya ang papel, iniwan ang singsing, at tahimik na tumalikod, dala ang isang sikretong may sariling tibok ng puso. Isang malakas na kulog ang gumising kay Laya mula sa kanyang pagbabalik-tanaw. Bumubuhos ang ulan sa labas. Dumungaw siya sa bintana at nakita si Kislap na naglalaro sa kanilang maliit na hardin, masayang nagtatampisaw sa ulan. "Kislap, anak! Pumasok ka na, baka magkasakit ka!" Sigaw niya. Ngumiti ang bata at tumakbo palapit sa kanya. Ngunit bago pa man ito makarating sa may pinto, bigla itong natigilan. Hinawakan nito ang dibdib. Ang nangangiti sa mga labi nito ay napalitan ng isang ekspresyon ng sakit. "Mama!" Iyon lang ang narinig ni Laya bago ang kanyang munting anghel ay nawalan ng malay at bumagsak sa basang damuhan. Bumuhos ang ulan kasabay ng mga luha sa kanyang mga mata. Binuhat niya ang walang malay na katawan ng anak. Ang mundo niya ay gumuho. "Kislap! Anak! Gumising ka! Huwag mo iwan si Mama!" Ang kanyang sigaw ay sinakmal ng lakas ng ulan. Isang desperadong panalangin sa gitna ng isang bangungot na ngayon palang nagsisimula. Ang biyahe papunta sa pinakamalapit na ospital ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga ilaw ng kalsada, tunog ng bumubuhos na ulan, at ang nakabibinging katahimikan mula sa munting katawan sa kanyang mga bisig. Ang balat ni Kislap ay kasing lamig ng yelo. Ang kanyang mga labi ay nagsisimula ng mangitim. "Diyos ko, huwag po ninyong kunin ang anak ko. Maawa po kayo." Paulit-ulit na bulong ni Laya, ang kanyang mga luha ay humahalo sa basang damit ng bata. Bumukas ang pinto ng taxi. Sa isang iglap, tumatakbo na si Laya sa pasilyo ng emergency room ng San Hiyom Medical Center. Ang kanyang tinig ay basag at desperado. "Tulong! Tulungan ninyo ako! Ang anak ko!" Mabilis siyang sinalubong ng mga nurse. Ang maliit na katawan ni Kislap ay agad na inilipat sa isang stretcher at mabilis na ipinasok sa isang silid na puno ng mga kumikislap na makina at mga taong abala. Naiwan si Laya sa labas, nanginginig, basang-basa, at pakiramdam niya ay unti-unti ring nawawalan ng hininga. "Anong nangyari sa bata?" tanong ng isang matandang nurse na may mabait na mukha, si Yaya Ginhawa. "Bigla na lang po siyang bumagsak. May sakit po siya sa puso." Hirap na paliwanag ni Laya. Sa loob ng silid, nagkakagulo ang mga staff. Narinig ni Laya ang mga salitang hindi niya maintindihan. "Oxygen saturation dropping, bradycardia, prepare for intubation." At sa gitna ng kaguluhang iyon, isang boses ang umalingaw-ngaw. Isang boses na kalmado, may awtoridad at lubhang pamilyar. "Clear the area. I need vitals. Now." "What's his history?" Napatingin si Laya sa pinanggalingan ng boses. Isang lalaki na nakaasul na scrubs ang papalapit. Ang bawat hakbang ay may bigat ng kumpiyansa at karanasan. Matangkad, matipuno. Ang buhok ay gupit militar at ang mga mata ay kasing talas ng isang agila. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Laya. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Sa lahat ng ospital sa lungsod ng Pag-asa, sa lahat ng doktor na maaring tumawag, bakit siya pa? Si Dr. Dumo Alcaraz, ang kanyang dating asawa, ang anino ng kanyang nakaraan, ay nakatayo roon bilang pinuno ng kagawaran ng pediatric cardiology. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Laya ang pag-flit ng pagkabigla sa mukha nito. Ang profesional na maskara ay panandaliang nabitak. Ang pangalan niya ay namutawi sa mga labi nito, walang tunog. "Laya?" Ngunit ang pagkabigla nito ay mabilis na napalitan ng pagkalito nang ang mga mata nito ay bumaling mula sa kanya patungo sa stretcher kung saan nakahiga ang bata. Pinanood ni Laya habang ang tingin ni Dumo ay sinusuri ang bawat detalye ng mukha ni Kislap, ang hugis ng panga, ang kurba ng ilong,
At, at doon ito natigilan. Sa mga mata, ang mga mata ng bata, kahit nakapikit, ay merong isang pamilyar na hugis. Ang mga mata na eksaktong kopya ng mga matang nakatitig dito mula sa salamin tuwing umaga. Nakita ni Laya ang lahat. Ang dahan-dahang panlalaki ng mga mata ni Dumo. Ang pag-awang ng kanyang bibig. Ang pagtigil ng kanyang paghinga. Ang doktor na sanay humawak ng buhay at kamatayan ay tila nakakita ng multo. Si Yaya Ginhawa na nakatayo sa pagitan nila ay naramdaman ang biglaang pagbabago sa hangin. Napansin niya ang kakaibang kuryenteng dumaloy sa pagitan ng sikat na doktor at ng desperadong ina. Ngunit ang profesionalismo ay nanaig. Umiling si Dumo. Tila inaalis ang isang masamang panaginip at muling ibinalik ang atensyon sa pasyente. Get me his ECG. We need to stabilize him. Muling umikot ang mundo sa bilis na nakakahilo. Pinasok si Kislap sa ICU. Naiwan si Laya sa isang upuan sa pasilyo, nakayakap sa sarili, habang si Yaya Ginhawa ay nag-abot sa kanya ng isang basong tubig. Lumipas ang isang oras na parang isang taon. Bawat tunog ng sapatos sa pasilyo ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Sa wakas, bumukas ang pinto ng ICU at lumabas si Dumo. Tinanggal nito ang surgical mask sa kanyang mukha. Ang ekspresyon nito ay hindi mabasa. Isang pinaghalong pagod, kalituhan, at isang emosyong hindi pa kayang pangalanan ni Laya. Tumayo si Laya, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang anak ko, okay lang ba siya? Hindi sumagot si Dumo tungkol doon. Sa halip lumapit ito, hinawakan siya ng mariin sa braso at hinila siya palayo sa mga mata ng mga tao, patungo sa isang sulok ng pasilyo na malamig at walang katao-tao. Binitiwan siya nito. Ikinulong siya sa pagitan ng pader at ng matikas nitong katawan. Nakita ni Laya ang galit, ang sakit at ang takot na naguunahan sa mga mata nito. Ang boses nito, nang sa wakas ay nagsalita, ay puno ng yelo at nanginginig sa pinipigilang emosyon. Sino ang bata? Sabihin mo sa akin ang totoo, Laya. Nakatayo si Dumo Alcaraz sa loob ng kanyang malamig at tahimik na opisina. Sa salamin ng bintana, hindi niya nakikita ang mga ilaw ng lungsod ng pag-asa sa labas. Ang nakikita niya lang ay ang sarili niyang refleksyon. Isang estranghero na may suot na puting coat ng doktor. Ang tanong ni Laya ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, parang sirang plaka. Ang kailangan mo ay puso. Isang sampal. Isang sampal na gumising hindi lang sa kanyang pisngi, kundi sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa na matagal na niyang pinatulog. Bumalik siya sa kanyang mesa at muling tinitigan ang medical chart ng bata. Pangalan, Kislap Marasigan. Edad, 5. Pangalan ng ina, Laya Marasigan. Ang bawat salita ay isang dagok sa kanyang dibdib. 3 taon. 3 taon siyang nabuhay sa paniniwalang maayos ang lahat. Nakapag-move on na siya. Ang kanyang buong mundo ay umikot sa San Hio Medical Center, sa ambisyong maging pinakamagaling na pediatric cardiac surgeon sa bansa. Bawat matagumpay na operasyon ay isang medalya sa kanyang dibdib, isang patunay na kaya niyang kontrolin ang buhay at kamatayan. Ngunit ang batang ito, ang batang may mga mata niya, ay isang katotohanang hindi niya kayang operahan, hindi niya kayang kontrolin. Ang diagnosis ay malinaw at brutal. Tetralogy of Fallot. Isang komplikadong depekto sa puso na nangangailangan ng agarang open heart surgery. Isang operasyon na siya lang, sa buong rehiyon, ang may sapat na kasanayan para gawin. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Laya. Ang kanyang mga mata ay mugto, ngunit mayroon ng apoy ng determinasyon. Nagkausap ko na ang mga nurse. Stable na raw siya sa ngayon. Kailangan na nating mag-usap, Dumo. Sabi niya, ang kanyang boses ay walang bahid ng lambing. Pinag-krus ni Dumo ang kanyang mga braso. Ang pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang sarili ay muling tumibay.
Anong gusto mong pag-usapan, Laya? Ang katotohanang itinago mo sa akin ang isang bata sa loob ng 5 taon? 6 na taon, Dumo. Pagtatama ni Laya. 6 na taon mula nang sabihin mo sa akin na hindi ka pa handang maging ama. Naunawaan mo ba ang sakit noon? Isang araw, asawa mo ako. Kinabukasan, isa na lang akong responsibilidad na ayaw mong harapin. Ang mga salita ni Laya ay tumama. Naalala niya ang gabing iyon. Ang bigat ng pagkatalo matapos mamatay ang isang batang pasyente sa kanyang mga kamay. Ang takot na baka hindi niya kayang maging perpekto bilang doktor, bilang asawa, at lalo na bilang isang ama. Ang takot na baka maging katulad siya ng sarili niyang ama. Iba ang sitwasyon noon. Katwiran niya, kahit alam niyang kasinungalingan yon. Talaga? Tumawa si Laya, isang tawang walang saya. Kung gayon patunayan mo, sabihin mo sa akin ngayon, sa harap ko, habang ang anak mo ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay, sa kabilang kwarto na anak mo siya, katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Para kay Dumo, ang pag-amin ay hindi lang isang salita. Ito ay isang kontrata, isang panghabang buhay na responsibilidad, isang pagbubukas sa lahat ng sakit at takot na kanyang tinatakasan. Ang kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang katahimikan, ay ang tanging sagot na kailangan ni Laya. Alam ko na, bulong nito, ang kanyang mga balikat ay napabagsak sa bigat ng pagkabigo. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Ang mahalaga lang sa'yo ay ang iyong pangalan, ang iyong karera. Hinawakan ni Dumo ang medical chart, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng kontrol sa sitwasyon. Ibinigay niya ang kanyang professional na hatol, ang kanyang huling panangga. He needs surgery. It's high risk. Sabi niya, ang boses ay walang emosyon. Pero bago ang lahat, kailangan natin ng DNA test. Iyon na. Ang mga salitang yon ang naging hangganan. Isang pader na mas matibay pa kaysa sa itinayo niya noon. Nakita niya ang huling piraso ng respeto sa mga mata ni Laya na naglaho, napalitan ng purong galit at pagkasuklam. Dumapo ang palad nito sa kanyang pisngi. Ang sampal ay malutong at malakas, sapat upang marinig sa buong silid. Hindi mo kailangan ng pruweba, Dumo. Sabi ni Laya, ang bawat salita ay puno ng lason at sakit. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito bumagsak. Ang kailangan mo ay puso. At kung wala ka noon, para sa sarili mong anak, lumayo ka na lang sa amin. Tumalikod si Laya at lumabas ng silid. Iniwan si Dumo na nakatayo roon, hawak ang kanyang namumulang pisngi. Naiwan siyang mag-isa sa katahimikan, kasama ang katotohanang mas masakit pa sa sampal ni Laya. Ang batang nasa ICU ay hindi lang isang pasyente. Siya ang buhay na resulta ng kanyang kaduwagan. At ngayon, ang buhay na yon ay nasa kanyang mga kamay. Sa bulwagan ng San Hio Medical Center, may isang pangalan na laging kasunod ng pangalan ni Dr. Dumo Alcaraz. Iyon ay ang pangalan ni Dr. Silakbo Montelibano. Magaling, matalino, at palaging pangalawa. Habang naglalakad siya sa pasilyo, ang bawat pagbati sa kanya ng mga staff ay may kasamang respeto. Ngunit para kay Silakbo, ang respetong yon ay kulang. Hindi iyon ang pagsamba na ibinibigay nila kay Dumo, ang golden boy ng ospital, ang lalaking tila nakuha na ang lahat ng walang kahirap-hirap sa loob-loob niya. Alam niyang kapantay niya si Dumo sa galing. Ngunit meron itong isang karisma, isang kumpiyansa na hindi niya matularan. At iyon ang kinaiinisan niya. Iyon. At ang katotohanang sa kabila ng lahat ng pahiwatig niya, hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin na higit pa sa isang kasamahan sa trabaho. Nang gabing iyon, habang papunta siya sa kanyang opisina, dumaan siya sa pediatric ICU at doon nakita niya ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Nakatayo si Dumo sa labas ng salamin ng kwarto ni Kislap. Wala roon ang aroganteng Dr. Alcaraz,
Ang nakita niya ay isang lalaking gulong-gulo. Ang mga balikat ay tila binibigatan ng buong mundo. Nakatitig sa natutulog na bata. Isang kahinaan na hindi pa niya kailanman nakita rito. At nang tinitigan ni Silakbo ang bata, agad niyang naintindihan. Ang mga mata, ang hugis ng mukha. Imposibleng magkamali. Ito ang dahilan ng bigla ang paglitaw ng babaeng gula-gulanit mula sa emergency room kagabi. Isang nangiti, isang malamig at tusong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Silakbo. Kaya pala, kinabukasan, sinadya niyang salubungin si Yaya Ginhawa sa pantry. Nagtimpla siya ng kape, ang kanyang mga galaw ay kalmado at pinag-isipan. Kumusta na po ang batang pasyente ni Dr. Alcaraz, Yaya? Tanong din niya. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Nakakaawa naman. At ang ina, mukhang mag-isa lang sa buhay. Ganoon po talaga, doktora. Ang pagiging ina, isang sakripisyo. Matipid na sagot ni Yaya Ginhawa na may nararamdamang kakaiba sa interes ng doktora. Kawawa naman, ulit ni Silakbo. Sana lang ay hindi makaapekto sa trabaho ni Dr. Alcaraz ang personal na problemang ito. Napakaselan pa naman ng kaso ng bata. Ang mga salita ay iniwan niyang nakabitin sa hangin. Mga buto ng pagdududa na alam niyang itatanim sa isipan ng sino mang makarinig. Nang gabing iyon, sa hapunan nila ng kanyang ama, ang direktor ng ospital ay muli niyang binuksan ang usapan. Papa, nag-aalala lang po ako para sa Sanhiyom, sabi niya sa pagitan ng kanilang pagkain. Narinig ko po ang tungkol sa sitwasyon ni Dr. Alcaraz, isang high-risk na operasyon sa isang napaka-personal na pasyente. Hindi po ba yon conflict of interest? Tumingin sa kanya ang ama. Si Dumo ang pinakamagaling natin. Walang duda po. Mabilis na sagot ni Silakbo. Pero kahit ang pinakamagaling na si Ruhano ay tao rin. Paano kung maging emosyonal siya sa operating table? Paano kung magkamali? Ang reputasyon ng Sanhiyom ang nakataya rito, Papa. Ang reputasyon mo. Ang huling mga salita ay iniwan niyang may diin. Alam niya kung saan tatama. Ang kanyang ama ay nabuhay para sa reputasyon ng ospital na ito. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang ama. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Ngumiti siya sa loob-loob. Ito na ang simula. Ang perpektong imahe ni Dumo Alcaraz ay magsisimula nang magkaroon ng lamat. Kinahapunan, habang naglalakad si Dumo sa pasilyo, sinalubong siya ng isang messenger. May inabot itong isang selyadong brown envelope mula sa St. Luke's Medical Center DNA Diagnostics Unit. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ito na yon, ang sagot sa tanong na parehong gusto at ayaw niyang malaman. Dala-dala ang sobre, nagkulong siya sa kanyang opisina. Sa loob ng ilang minuto, tinitigan niya lang ito. Ang sobreng iyon ay parang isang kahon ni Pandora. Kapag binuksan niya, alam niyang walang nang balikan. Ang kanyang isip ay naglalakbay. Isang bahagi sa kanya ay umaasa na sana. Sana ay negatibo ang resulta. Na sana isa lang itong malaking pagkakamali. Na ang bata ay hindi kanya. Na si Laya ay nagsinungaling. Na maari siyang bumalik sa kanyang tahimik at kontroladong mundo. Ngunit may isang bahagi rin sa kanya. Isang maliit at halos hindi marinig na tinig na natatakot sa resulta na yon. Dahil kung hindi kanya ang bata, sino ang ama nito? At bakit may kirot siyang nararamdaman sa isiping iyon? Sa nanginginig na mga kamay, pinunit niya ang sobre. Inilabas niya ang isang piraso ng papel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang pinakaimportanteng bahagi ng ulat. Hindi niya binasa ang mga teknikal na detalye, ang mga numero, o ang mga paliwanag. Isang linya lang ang kanyang hinanap. At nakita niya ito. Nakalimbag sa itim na tinta. Malinaw at hindi mapagkakaila. Probability of paternity. 99.9%.
Result? Match. Binitawan niya ang papel na para siyang napaso. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang kanyang hininga ay tila ninakaw. Ang mga salita ay sumasayaw sa kanyang paningin, paulit-ulit. Match, match, match. Walang nang duda. Walang nang takas. Ang batang nakahiga sa ICU, ang batang may butas sa puso, ay anak niya. Ang katahimikan na pinili niya 6 na taon na ang nakalipas ay opisyal ng nagwakas. At sa lugar nito, isang bagyo ang paparating, handang wasakin ang lahat ng kanyang itinayo. Ang papel na may resulta ng DNA test ay parang isang hatol, isang sentensya na matagal nang isinulat ng tadhana at ngayon lang binasa ng malakas. Para kay Dumo, ang mga salitang 99.9% match ay hindi lang isang kumpirmasyon. Ito ay isang paggising sa lahat ng multo ng kanyang nakaraan. Isinara niya ang kanyang mga mata, ngunit ang dilim ay nagdala lamang ng mga alaala. Bigla, siya ay muling naging isang batang lalaki na 10 taong gulang, nakatayo sa may pintuan ng kanilang malaking bahay. Umuulan din noon. Ang kanyang ama, ang tanyag na Dr. Ricardo Alcaraz, ay may bitbit na maleta. Hindi ito lumingon sa kanyang inang umiiyak. Tumingin lang ito sa kanya. Ang mga mata nito ay walang emosyon, kasing lamig ng mga instrumentong bakal sa operating room. Mas kailangan ako ng ospital, Dumo, sabi nito. Balang araw, maiintindihan mo rin. Hindi na ito bumalik. Naiwan si Dumo na may isang aral na tumatak sa kanyang puso. Ang pagiging isang magaling na doktor at ang pagiging isang mabuting ama ay 2 bagay na hindi maaaring magsabay. At sa araw na yon, sa gitna ng pagbuhos ng ulan, ipinangako niya sa kanyang sarili. Pipiliin niya ang isa. Pipiliin niya ang pagiging perpekto sa kanyang propesyon. Hindi siya magiging katulad ng kanyang ama. Hindi siya mang-iiwan ng pamilya. Dahil sa simula pa lang, hindi siya bubuo nito. Ang alaala ay nagbago. Ngayon, nasa mamahalin na silang kondo ni Laya. Katatapos lang ng isang masamang araw sa ospital, isang batang pasyente niya ang namatay sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap. Dala niya ang bigat ng kabiguan at sa gitna ng kanyang kalungkutan, lumapit si Laya. Ang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. May kliyente akong nagkwento tungkol sa anak nila, Dumo. Ang saya nila. Baka ito na ang sign. Baka oras na para sa atin. Ang mungkahi ni Laya ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy ng kanyang takot. Ang imahe ng batang namatay sa kanyang mga kamay ay hinaluan ng imahe ng kanyang amang tumalikod. Ang takot na mabigo bilang doktor ay nadagdagan ng mas malaking takot. Ang takot na mabigo bilang ama. At lumabas ang mga salita mula sa kanyang bibig. Ang mga salitang kumuha ng lason mula sa kanyang nakaraan. Hindi pa ako handa maging ama, Laya. Ang mga salitang yon ang pumatay sa ningning sa mga mata ni Laya. At iyon ang nagsimula ng kanilang katapusan. Idinilat ni Dumo ang kanyang mga mata. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa dati. Dahil ngayon, alam na. Niya, hindi niya napigilan ang tadhana. Nabigo man siyang maging asawa, hindi niya matatakasan ang pagiging isang ama. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanya na tumayo. Kailangan niyang makita ang bata, hindi bilang isang pasyente, hindi bilang isang kaso. Kailangan niyang makita si Kislap. Dahan-dahan siyang pumasok sa ICU. Ang tunog lang ng mga makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ang maririnig. Lumapit siya sa kama ng bata. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya ito nang walang pag-aalinlangan, nang walang takot sa resulta ng DNA test. Pinagmasdan niya ang mahahabang pilik mata nito, ang bahagyang pagkunot ng noo nito kahit sa pagtulog na parang laging may malalim na iniisip. Anak ko. Inangat niya ang kanyang kamay. Nag-aalangan.
at marahang hinawakan ang maliit na kamay ng bata. Mainit ito, napakaliit, napakarupok. At sa sandaling iyon, isang himala ang nangyari. Sa kanyang pagkakatulog, ang mga daliri ni Kislap ay kumuyom. Hinawakan nito nang mahigpit ang kanyang daliri. Isang simpleng kilos, isang walang kamalay-malay na pagkapit. Ngunit para kay Dumo, iyon ay parang isang malakas na pagyanig. Isang kakaibang kuryente ang dumaloy mula sa kamay ng bata patungo sa buong katawan niya. Tinutunaw ang yelo na matagal nang bumalot sa kanyang puso. Hindi ito responsibilidad, hindi ito obligasyon. Ito ay koneksyon. Isang koneksyon na mas malalim pa sa dugo. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya nakita sa bata ang anino ng kanyang ama o ang multo ng kanyang mga kabiguan. Ang nakita niya lang ay si Kislap, ang kanyang anak. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Dumo. Isang luhang hindi niya alam na kaya pa pala niyang ilabas. Agad niya itong pinunasan, lumingon sa paligid. Umaasang walang nakakita. Ngunit ang sandaling iyon ng pagiging mahina ay nagbigay sa kanya ng isang bagong uri ng lakas. Isang determinasyon na hindi nagmumula sa ambisyon, kundi sa isang damdaming ngayon pa lang niya nararamdaman. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyo. Sa gitna ng kanyang panata, bumukas ang pinto ng kanyang opisina kinabukasan. Isang staff ang nag-abot sa kanya ng isang memo. Pinapatawag po kayo ni Director Montelibano, Dr. Alcaraz. Urgent meeting daw po. Kinabahan si Dumo. Alam niyang hindi ito ordinaryong pagpupulong. Pagpasok niya sa conference room, nandoon na ang direktor, kasama ang ilang miyembro ng hospital board, at sa isang sulok, nakaupo si Dr. Silakbo Montelibano. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Sa sandaling iyon, alam na ni Dumo. Nagsimula na ang laban, at hindi na lang ito tungkol sa kanyang karera. Ito ay tungkol sa buhay ng kanyang anak. Ang bawat oras na lumilipas sa loob ng ospital ay parang isang mabagal na lason na kumakalat sa sistema ni Laya. Ang kanyang mundo ay lumiit sa 4 na sulok ng silid ni Kislap, sa tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso nito at sa mukha ng kanyang anak na maputla pa rin. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Dumo. Ang itsura nito ay pagod at tila may pasan na mundo. Isang tingin pa lang, alam na ni Laya na may masamang balita itong dala. Agad siyang naging depensibo. Ano? Ano na naman ang hatol mo, doktora? Napatunayan mo na bang hindi mo siya anak para iwan mo na kami ng tuluyan? Umiling si Dumo. Baka sa mukha nito ang sakit sa mga salita ni Laya. Hindi iyon, Laya. Nagpulong ang board ng ospital. At ano ang kinalaman namin doon? Matari niyang tanong. Huminga ng malalim si Dumo bago nagsalita. Ang bawat salita ay tila mabigat ilabas. Gusto nilang ilipat ang kaso ni Kislap sa ibang siruhano mula sa Maynila. Para kay Laya, ang mga salitang yon ay hindi isang medical na suhestiyon. Iyon ay isang pag-abandona, isang pamilyar na paraan ng pagtakas, muling nanariwa ang sakit ng nakaraan. Ganoon lang pala kadali. Tumawa siya ng mapakla. Nakahanap ka rin ng paraan para makatakas sa responsibilidad, ano? Ginamit mo ang board para maghugas ng kamay, para hindi mo masabi na ikaw mismo ang tumanggi sa sarili mong anak. Laya, hindi ganoon. Protesta ni Dumo. Para ito sa kapakanan niya. Sinasabi nilang baka maapektuhan ng emosyon ko ang pag-oopera. Emosyon? Putol ni Laya. Ang kanyang boses ay tumaas na. Kailan ka pa nagkaroon yan, Dumo? 6 na taon na ang nakalipas. Wala kang emosyon. Kahapon, wala kang emosyon. Ngayon lang ba bigla kang nagkaroon ng puso dahil convenient para sa'yo na gamiting dahilan para tumakas? Hindi na nakasagot si Dumo. Tumalikod si Laya. Ayaw niyang makita nito ang mga luhang nagbabadyang pumatak.
Paglabas niya ng silid para kumuha ng hangin, isang babaeng doktor na may matalim na tingin at eleganteng tindig ang lumapit sa kanya. Mrs. Marasigan, ako po si Dr. Silakbo Montelibano. Pagpapakilala nito, ang nangiti ay perpekto, ngunit hindi abot sa mga mata. Narinig ko po ang desisyon ng board. Alam ko pong mahirap itong tanggapin, pero maniwala po kayo, ito ang pinakamabuti para sa lahat. Tumingin lang si Laya, pagod na para makipagtalo. Nagpatuloy si Silakbo. Ang boses ay puno ng pekeng pakikiramay. Si Dr. Alcaraz po ay isang napakagaling na siruhano, ngunit ang puso ng isang ama, maaari pong manginig. Ang kamay na dapat ay matatag, ay maaaring mag-alinlangan. Ang gusto lang po namin ay ang pinakaligtas para sa inyong anak. May kung anong mali sa paraan ng pagkakasabi nito. Sa likod ng mga salitang puno ng pag-aalala, nakita ni Laya ang isang panandaliang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Silakbo. Isang kislap na nagsasabing hindi ito pakikiramay, kundi isang panalo. Ngunit wala siyang lakas para kwestiyunin yon. Nang gabing iyon, bumalik si Laya sa tabi ng kama ni Kislap. Hinaplos niya ang buhok nito, ang kanyang puso ay durog na durog. Pakiramdam niya ay nabigo siya. Ang anak niya ay naging isang kaso, isang problema, isang risk na pinagpapasapasahan ng mga taong makapangyarihan, at siya, ang ina, ay walang magawa. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tainga ng natutulog na anak at bumulong. Ang kanyang tinig ay basag. Patawarin mo si mama, anak. Hindi kita kayang ipaglaban. Samantala, sa kabilang dulo ng pasilyo, si Dumo ay naglalakad palayo. Dala ang bigat ng galit ni Laya. Napahinto siya sa tapat ng conference room kung saan sila nagpulong kanina. Sarado ang pinto, ngunit dinig pa rin niya ang mga boses sa loob. Masyadong malaking risgo para sa reputasyon ng Sanhiyom. Kung may mangyari sa bata, si Dr. Alcaraz ang masisisi, pero damay tayong lahat. Mas madali kung tagalabas ang gagawa. Walang personal na koneksyon. Hindi nila pinag-uusapan ang isang bata. Pinag-uusapan nila ang isang problema, isang posibleng demanda, isang mantsa sa pangalan ng ospital. Ang mga bagay na dati ay pinapahalagahan din niya. Ngunit ngayon, habang naririnig niya ang mga iyon, isang apoy ang nagsimulang umalab sa kanyang dibdib. Isang apoy ng galit at pagkadismaya. Sa labas ng pinto ng conference room, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo, ikinuyom ni Dumo ang kanyang mga kamao. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Nasa harapan niya ang isang sangandaan. Ang landas ng kaligtasan para sa kanyang karera. O isang landas na hindi niya alam kung saan patungo. Ngunit alam niyang kailangan niyang tahakin. Gabi. Ang ospital ay nababalot na sa isang uri ng katahimikan na pamilyar kay Dumo. Isang katahimikang may kasamang tunog ng mga makinang bumubuhay at mga dasal na walang tinig. Nakatayo siya sa dulo ng pasilyo, nakatanaw sa pinto ng silid ni Kislap. Kanina pa siya roon. Hindi makalapit, hindi rin makaalis. Nalaman niyang kinabukasan na darating ang siruhano mula sa Maynila para suriin si Kislap. Ito na ang huling gabi. Ang huling gabi na maaari pa siyang gumawa ng desisyon. Ang utak niya, na sanay sa lohika at siyensya, ay nagsasabing, tama ang board. Ito ang pinaka-practical na solusyon. Walang conflict of interest. Walang panganib sa kanyang lisensya. Ito ang daan pabalik sa dati niyang buhay. Ngunit ang puso niya, isang organong ngayon pa lang niya natututunang pakinggan, ay sumisigaw ng ibang bagay. Sumisigaw ito ng kadwardugan. Sumisigaw ito ng pagkukulang. Gusto niyang pumasok. Gusto niyang makita ang bata. Siguro sa huling pagkakataon, bago niya ito tuluyang ipaubaya sa kamay ng iba. Dahan-dahan siyang naglakad, ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa labas ng pinto, na bahagyang nakaawang. Hindi muna siya pumasok. Sumilip siya mula sa siwang. Sa loob, nakaupo si Laya sa tabi ng kama.
Ang likod nito ay nakaharap sa pinto. Ngunit nakikita ni Dumo ang marahang pagyanig ng mga balikat nito. Umiiyak na naman ito ng tahimik. Pinagmamasdan niya ang eksena. Ang ilaw mula sa maliit na lampshade ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa mukha ni Kislap. Payapa itong natutulog, walang kamalay-malay, sa digmaang nagaganap para sa kanyang buhay. Mama, narinig ni Dumo ang mahinang boses ng bata. Gising na pala ito. Nakita niya si Laya na mabilis na pinunasan ng kanyang mga luha bago humarap sa anak. Isang pilit na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Anak, gising ka na pala. May kailangan ka ba? Masakit ba ang dibdib mo? Sunod-sunod na tanong ni Laya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Umiling si Kislap. Ang mga mata nito, ang mga matang katulad ng kay Dumo, ay nakatitig sa mukha ng kanyang ina. Dahan-dahan, itinaas ng bata ang kanyang munting kamay, isang kamay na may nakakabit na IV line, at hinaplos ang pisngi ni Laya. Mama, umiiyak ka. Bulong nito. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw sa katahimikan ng silid. Hindi anak, napuwing lang si Mama. Pagsisinungaling ni Laya. Ngumiti si Kislap, isang matamis at matalinong nangiti. Hindi po, nakikita ko. Dahil sa akin? Hindi nakasagot si Laya. Muli na namang tumulo ang mga luha na hindi niya napigilan. At doon, mula sa bibig ng isang 5 taong gulang na bata, lumabas ang mga salitang gumiba sa lahat ng pader na itinayo ni Dumo sa paligid ng kanyang puso. Mama, okay lang. Huwag kang umiyak. Hindi ako takot. Ang simpleng pangungusap na yon ay tumama kay Dumo na parang kidlat. Hindi ako takot. Isang batang nakikipaglaban para sa kanyang buhay, isang batang may depekto sa puso ay nagsasabing hindi siya takot. Samantalang siya, isang tanyag na doktor, isang taong nasa hustong gulang, ay buong buhay na nagtatago sa likod ng takot. Takot na mabigo, takot sa responsibilidad, takot na maging katulad ng kanyang ama, takot na magmahal ng buo. Lahat ng rason na kanyang binuo sa kanyang isipan, ang tungkol sa conflict of interest, sa reputasyon ng ospital, sa kung ano ang practical, ay biglang naglaho. Gumuho ang mga ito at nag-iwan ng isang hubad at hindi maikakailang katotohanan. Hindi niya pinoprotektahan ang bata. Pinoprotektahan niya ang kanyang sarili. Ang pag-iyak ni Laya ay hindi dahil sa sakit ng bata. Ito ay pag-iyak ng isang inang walang magawa na pakiramdam ay mag-isa niyang pinapasa ng lahat. At ang tapang ng bata ay hindi dahil sa kawalan ng kaalaman. Ito ay tapang na nagmumula sa pagmamahal, isang pagtatangka na protektahan ng kanyang ina mula sa karagdagang sakit. Silang dalawa laban sa mundo. At siya, nasaan siya sa larawang iyon? Nasa labas, nagtatago sa dilim, pinapanood lang sila. Isang matinding galit ang kanyang naramdaman. Isang galit na hindi nakaturo kay Laya o sa board ng ospital, kundi sa kanyang sarili, sa kanyang kaduwagan. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang apoy. Ang kanyang mga balikat ay naging tuwid. Ang kanyang mga kamao ay kumuyom, hindi sa galit, kundi sa isang desisyon, isang panata. Hindi na siya magtatago. Tumalikod siya mula sa siwang ng pinto. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na nag-aalangan. Mabilis, may direksyon, may layunin. Naglakad siya pabalik sa pasilyo, palampas sa nurse's station, patungo sa isang destinasyon na alam niya kung saan. Patungo sa conference room, kung saan alam niyang nagpupulong pa rin ang mga anino. Hindi na siya kakatok. Itutulak niya ang pinto. Haharapin niya sila. Haharapin niya ang kanyang sarili. Tapos na ang pagtatago. Ang pinto ng conference room ay bumukas ng malakas, walang babala. Lahat ng ulo sa loob, si Direktor Montelibano, si Silakbo, at ang 3 iba pang miyembro ng board ay napalingon sa gulat. Nakatayo roon si Dumo Alcaraz,
Ang kanyang dibdib ay umaalon sa mabilis na paghinga. Wala na ang kalmado at kontroladong Dr. Alcaraz na kilala nila. Ang nasa harapan nila ay isang lalaking may apoy sa mga mata, isang lalaking handang makipagdigma. Dr. Alcaraz, anong ibig sabihin nito? Sabi ng direktor, halatang naistorbo. Hindi niya pinansin ang tanong. Naglakad si Dumo, papunta sa gitna ng silid. Ang kanyang presensya ay tila pumuno sa buong kwarto. Tapos na ang pag-uusap, sabi niya. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi na kailangan ng siruhano mula sa Maynila. Nagkatinginan ang mga miyembro ng board. Ngumisi si Silakbo. Dumo, alam kong mahirap ito para sa'yo, pero napagdesisyunan na ng board. Ito ang pinakamabuti. Ang pinakamabuti para kanino? Putol ni Dumo. Ang kanyang tingin ay matalim na dumapo kay Silakbo. Para sa reputasyon ng ospital o para sa ambisyon mo? Natigilan si Silakbo. Hindi inaasahan ang direktang pag-atake. Humarap si Dumo sa board. Sa loob ng 5 taon, ibinigay ko ang lahat sa ospital na ito. Ang dugo, pawis at mga gabing walang tulog. Sumunod ako sa lahat ng patakaran. Ngayon, hinihiling ko sa inyo, hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang ama. Hayaan ninyong ako ang magligtas sa anak ko. Isang matandang doktor sa board ang umiling. Dumo, nauunawaan namin ang iyong nararamdaman, pero ang mga patakaran ay patakaran. Ang conflict of interest ay isang seryosong bagay. At doon, sumabog ang lahat ng pinipigil ni Dumo. Conflict of interest? Tumawa siya ng malakas, isang tawang puno ng pait. Ang tunay na conflict of interest ay ang pag-usapan ng isang bata na parang isang numero sa isang financial report. Ang pagtrato sa isang buhay na parang isang posibleng demanda. Lumingon siya sa buong silid. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Itinuro niya ang kanyang dibdib. Oo. May interes ako. Ang interes ko ay ang makitang muling tumibok ng normal ang puso ng anak ko. Ang interes ko ay ang makita siyang muling ngumiti nang walang sakit. Kung yan ang conflict of interest na sinasabi ninyo, kung gayon, oo, guilty ako. Natameme ang buong silid sa kanyang pagsabog. Sa gitna ng katahimikan, tumayo si Silakbo. Hawak ang isang folder. Ang kanyang boses ay malamig at tila isang ahas. Kung gayon, Dr. Alcaraz, bilang isang miyembro ng Ethics Committee, wala akong pagpipilian kundi irekomenda ang iyong agarang suspension, sabi niya. Inilapag ang folder sa mesa. You are emotionally compromised and a direct liability to this hospital. Ang mga salitang agarang suspension ay parang isang hatol ng kamatayan sa karera ng isang doktor. Ito na ang huling baraha ni Silakbo, ang panalo niya. Ngunit hindi natinag si Dumo. Sa halip, isang kalmadong ekspresyon ang pumalit sa kanyang galit. Tumingin siya sa direktor, sa board at sa wakas kay Silakbo. Gawin ninyo ang dapat ninyong gawin, sabi niya ng mahinahon. Pagkatapos, idinagdag niya ang mga salitang magpapayanig sa pundasyon ng kanilang mga patakaran. Pero bago ninyo gawin iyan, hayaan ninyong sabihin ko ito. Hindi siya isang panganib, hindi siya isang kaso. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, sa harap ng mga taong maaaring sumira sa kanya, sinabi niya ang katotohanang matagal niyang itinatago sa kanyang puso. He is not a risk. He is my son. Ang pag-amin na yon ay umalingaw-ngaw sa buong silid, mas malakas pa kaysa sa lahat ng kanyang sigaw. Ngunit ang desisyon ng board ay hindi na bago. Ang mga patakaran ay mas matibay kaysa sa pag-amin ng isang ama. Tumayo ang direktor. Baka sa mukha nito ang bigat. Dr. Alcaraz, you are officially suspended. Pending investigation. Security, please escort him out. Pumasok ang 2 security guard. Habang papalabas,
Dumaan si Dumo sa tapat ni Laya na narinig ang lahat mula sa labas ng pinto. Nagtama ang kanilang mga mata. Wala nang galit sa mga mata ni Laya. Ang nakita niya lang ay pagkabigla, pag-aalala, at isang emosyong hindi pa niya nakikita roon dati. Pag-unawa. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Ngunit sa tingin na iyon, alam ni Dumo na sa wakas, narinig siya ni Laya. Sa sandaling iyon na tila nawala na ang lahat sa kanya, naramdaman niya ang isang bagay na mas mahalaga. Pero huli na ang lahat. Ang pinto sa kanyang karera, sa ngayon, ay sarado na. Ang balita ng suspension ni Dr. Alcaraz ay kumalat sa buong Sanhiyom na parang isang virus. Ang mga bulungan sa pasilyo ay mas malakas pa kaysa sa mga anunsyo sa intercom. Para sa marami, si Dumo ay isang aroganteng doktor na nakatanggap ng nararapat sa kanya. Ngunit para sa iilan, tulad ni Yaya Ginhawa, ito ay isang malaking inhustisya. Ang gabi bago ang nakatakdang pagdating ng siruhano mula sa Maynila ay ang pinakamahaba at pinakamabigat sa lahat. Si Laya ay hindi umalis sa tabi ni Kislap. Hawak niya ang kamay nito. Dinarasal ang lahat ng dasal na alam niya. Wala na ang galit niya kay Dumo. Ang natira na lang ay isang malalim na takot. Si Dumo naman ay nasa kanyang apartment, nakaupo sa dilim. Tinanggalan siya ng access sa ospital. Tinanggalan siya ng karapatang maging doktor. Pakiramdam niya ay pinutulan siya ng mga kamay. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang telepono. Naghihintay ng balita na hindi niya alam kung ano. Kinabukasan lumala ang kondisyon ni Kislap. Ang kanyang paghinga ay naging mas mababaw at ang kanyang oxygen levels ay bumagsak ng husto. Kailangan na siyang operahan sa lalong madaling panahon. Pero may isang malaking problema. Anong ibig mong sabihin na hindi makakarating? Sigaw ni Direktor Montelibano sa kanyang telepono. Sa kabilang linya, ipinapaliwanag ng sekretarya ng siruhano mula Maynila na naipit ito sa isang biglaang lockdown sa kanilang syudad dahil sa isang bagong health protocol. Hindi ito makakaalis. Isinara ng direktor ang telepono. Ang kanyang mukha ay namumutla. Tumingin siya kay Silakbo. Anong gagawin natin? Walang ibang pediatric cardiac surgeon sa buong rehiyon maliban kay Dumo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Silakbo na agad din niyang tinago. Ito ang kanyang plano. Alam niya ang tungkol sa posibleng lockdown. Sinadya niyang i-delay ang mga papeles para maipit sa oras ang lahat. Ito ang kanyang endgame. Kung mamamatay ang bata, si Dumo ang sisisihin habang buhay. Kung may ibang doktor na gumawa at magkamali, ligtas siya. Ang hindi niya inaasahan ay ang ganitong krisis. Habang nagkakagulo ang administrasyon, nasa ICU si Laya, umiiyak habang pinagmamasdan ng kanyang anak na unti-unting nanghihina. Si Yaya Ginhawa ang nasa tabi niya. Sinusubukang maging matatag. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang gumawa ng desisyon. Si Yaya Ginhawa, sa kanyang mahigit 30 taon ng serbisyo, ay hindi na makatiis. Kinuha niya ang kanyang telepono at palihim na tinawagan ang nag-iisang taong alam niyang makakatulong. Nakatanggap si Dumo ng tawag. Nang makita niya ang pangalan ni Yaya Ginhawa, agad niyang sinagot. "Doc, si Kislap po." Bumibigay na siya. Iyon lang ang kailangan niyang marinig. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya palabas ng kanyang apartment, sumakay sa kanyang kotse at minaneho ito na parang wala nang bukas. Pagdating niya sa ospital, hinarang siya ng mga gwardiya sa lobby. "Sorry, Dr. Alcaraz, bawal po kayo pumasok." Hindi siya nakipagtalo. Tumakbo siya papunta sa likod, sa fire exit na alam niyang bihirang bantayan. Isang paglabag sa lahat ng patakaran. Isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa buong buhay niya. Pagdating niya sa palapag ng OR, sinalubong siya ni Direktor Montelibano. "Dumo, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Suspendido ka." Humarap si Dumo sa kanyang dating mentor. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa ngunit may determinasyon. "Suspend me
Fire me. Sue me after this. Sabi niya, ang boses ay basag. But right now, a child needs a surgeon. My son needs his father. Natigilan ang direktor. Sa likod ng paglabag, nakita niya hindi ang isang rebelding doktor, kundi ang isang desperadong ama. Sa loob ng operating room, ang tensyon ay masasalat. Ang maliit na dibdib ni Kislap ay bukas. Ang kanyang munting puso ay nakahantad. Tumitibok ng mahina sa tulong ng isang makina. Ang mga kamay ni Dumo, sa kabila ng lahat ng pressure, ay kalmado. Bawat galaw ay tiyak. Bawat tahi ay perpekto. Hindi ito ang aroganteng Dr. Alcaraz. Ito ay isang amang nag-aayos sa nasirang puso ng kanyang anak. Sa labas, sa waiting area, si Laya ay nakaluhod sa sahig. Mahigpit na hawak ang rosaryo. Kasama si Yaya Ginhawa. Hindi na sila nag-uusap. Tanging ang kanilang mga puso ang nagdarasal. Lumipas ang mga oras na parang mga araw. Sa loob ng OR, malapit nang matapos ang pinakakritikal na bahagi. Ngunit bigla, isang emergency ang nangyari. Isang matinis na tunog ang pumuno sa silid. Ang tunog na kinatatakutan ng lahat ng doktor. Ang puso ni Kislap ay tumigil. Sa monitor, ang linya ng kanyang heartbeat na kanina'y pataas-baba ay naging isang tuwid. Walang buhay na linya. He's fibrillating! Charge the paddles to 5 joules. Ang boses ni Dumo ay umalingaw-ngaw sa operating room. Matatag sa kabila ng nakabibinging tunog ng flatline. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Clear! Ang munting katawan ni Kislap ay bahagyang umangat mula sa operating table. Sa monitor, ang tuwid na linya ay nanatili. Again! 10 joules! Clear! Isang pag-angat na naman. Wala pa ring pagbabago. Ang mga nurse ay nagkatinginan. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Si Laya sa labas, na tila naririnig ang katahimikan sa loob, ay napahagulgol na. Ngunit hindi sumuko si Dumo. Sa isang sandali, hindi niya nakita ang mga monitor o ang mga instrumento. Ang nakita niya lang ay ang mukha ng kanyang anak na nagsasabing, "Hindi ako takot." "One more time," sabi niya. Ang boses ay halos isang bulong. 15 joules. Please anak, lumaban ka. Clear! Sa pagkakataong ito, matapos ang pag-angat ng katawan, isang maliit na blip ang lumitaw sa monitor. Sinundan pa ng isa at isa pa. Mabagal, hindi regular, ngunit naroon. Isang tibok, isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang pumuno sa silid. Ang puso ni Kislap ay muling tumibok. Nang matapos ang operasyon, lumabas si Dumo mula sa OR. Ang kanyang buong katawan ay pagod na pagod. Ngunit ang kanyang espiritu ay buo. Nakita niya si Laya na nakasandal sa pader, maputla. Ang mga mata ay puno ng tanong na hindi niya kayang bigkasin. Tinanggal ni Dumo ang kanyang mask. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Laya at sa unang pagkakataon, walang pader sa pagitan nila. "He's stable," sabi niya. "The surgery was successful. Malakas ang anak mo." Ang mga binti ni Laya ay nanghina. Kung hindi siya inalalayan ni Yaya Ginhawa, bumagsak na siya sa sahig. Ang kanyang pag-iyak ay hindi na dahil sa takot, kundi sa labis na pasasalamat. Ngunit ang laban ni Dumo ay hindi pa tapos. Kinabukasan, humarap siya sa hospital board para sa huling pagdinig. Inaasahan na niya ang pinakamasama, ang pagkatanggal ng kanyang lisensya. Pumasok siya sa silid. Nandoon na ang lahat, kasama si Silakbo na may ngiti ng tagumpay. Ngunit bago pa man magsimula ang paglilitis, isang hindi inaasahang tao ang tumayo. "Kung maaari po, Direktor," sabi ni Yaya Ginhawa. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. "Mayroon po akong gustong sabihin." Nagulat ang lahat. Inilabas ni Yaya Ginhawa ang kanyang telepono. Linggid po sa kaalaman ng lahat. May naganap na sabotahe, sabi niya. Nag-play siya ng isang recording ng isang tawag sa telepono.
na hindi niya sinasadyang marinig at i-record. Sa recording, malinaw na maririnig ang boses ni Silakbo, nakausap ang isang staff sa Maynila. Sinasabi ritong i-delay ang pagproseso ng travel pass ng doktor na pupunta sana sa Sanhiyom. Ang mukha ni Silakbo ay namutla na parang papel. Ang imbestigasyon ay mabilis na nabaligtad. Si Silakbo ang agad na sinuspinde habang naghihintay ng mas malalim na pagsisiyasat. Ang kaso ni Dumo ay naging mas komplikado. Nilabag niya ang mga patakaran, ngunit nailigtas niya ang isang buhay na sinadyang ilagay sa panganib ng iba. Ang huling desisyon ng board ay isang kompromiso. 6 na buwang suspension mula sa pag-oopera, walang bayad, para sa kanyang insubordination. Hindi siya tinanggalan ng lisensya, ngunit isa pa ring malaking dagok sa kanyang karera. Tinanggap ni Dumo ang parusa ng walang pagtutol para sa kanya. Iyon ay isang maliit na presyo. Nang gabing iyon, natagpuan niya si Laya sa rooftop garden ng ospital. Tahimik silang umupo sa isang bench, pinapanood ang paglubog ng araw. "Laya," simula ni Dumo. "Huwag," putol ni Laya. "Huwag kang mag-sorry. Hindi na kailangan." Tumingin si Laya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kalmado na. Hindi nito mabubura ang 6 na taon, Dumo. Hindi nito maibabalik ang mga gabing mag-isa kung pinapatulog si Kislap habang may lagnat siya. Pero nakita ko ang ginawa mo. Hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang ama. At para doon, salamat. Hindi ito isang pagpapatawad na nangangahulugan ng pagbabalikan. Ito ay isang pagtanggap, isang pagkilala. Hindi sumagot si Dumo. Sa halip sinabi niya ang mga salitang matagal na dapat niyang sinabi. "Salamat sa pagpapalaki mo sa kanya ng mag-isa. Patawad sa aking kaduwagan." Tumango si Laya. Ang simula ng paghihilom. Maya-maya, isang nurse ang lumapit sa kanila. Nakangiti. Gising na po si Kislap at may hinahanap po siya. Nagkatinginan si Dumo at Laya. "Ano daw ang sabi niya?" tanong ni Laya. Ngumiti ang nurse. Ang una niya pong tinanong ay, "Nasaan si Dr. Papa?" Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, isang tunay at taos-pusong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dumo Alcaraz. Isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Lumipas ang ilang linggo. Ang panahon ng krisis ay napalitan ng isang bagong uri ng normalidad. Si Kislap ay mabilis na lumakas. Ang peklat sa kanyang dibdib ay isang paalala ng laban na kanyang pinagtagumpayan, isang marka ng katapangan. Si Laya ay hindi na bumalik sa lungsod ng Pag-asa. Nagpasya siyang manatili sa Maynila, malapit sa mga doktor na susubaybay sa paggaling ni Kislap. Humanap siya ng bagong trabaho, isang bagong apartment, isang bagong simula. Sa pangalawang pagkakataon, hindi sila nagkabalikan ni Dumo. Ang sugat ng nakaraan ay masyadong malalim para basta na lang tahiin, ngunit may isang bagay na nagbago. Binuksan ni Laya ang isang pinto na matagal nang nakasara. Ang pinto para maging isang ama si Dumo sa kanilang anak. Tuwing hapon, pagkatapos ng kanyang mga tungkulin sa ospital na hindi nakasama ang pag-oopera, dumidiretso si Dumo sa apartment ni Laya. Wala na ang mamahaling kotse. Simpleng taxi na lang ang kanyang sinasakyan. Wala na ang aroganteng tindig. Napalitan ito ng isang mapagkumbabang pag-iingat. Ang pagtatapos ng kwento ay hindi naganap sa isang magarbong restaurant o sa isang romantikong tagpuan. Nagtapos ito sa isang simpleng hagdanan sa labas ng gusali ng ospital. Sa araw ng huling check-up ni Kislap, nakaupo si Dumo sa semento, nakaordinaryong t-shirt at maong. Wala na ang puting coat, wala na ang stethoscope na laging nakasabit sa kanyang leeg. Sa kanyang kandungan, nakasandal si Kislap, hawak ang isang libro ng mga kwentong pambata. At dahil sa kanyang katapangan, ang munting kuneho ay naging bayani ng buong kagubatan. Basa ni Dumo sa huling pahina ng libro. Wow!
sabi ni Kislap. Ang mga mata ay bilog sa pagkamangha. Kahit maliit siya, naging bayani siya. Ngumiti si Dumo. Oo, anak. Ang katapangan ay wala sa laki ng katawan, nasa laki ng puso. Hinaplos niya ang dibdib ng bata sa ibabaw ng peklat. Katulad mo. Sumandal si Kislap sa balikat ni Dumo, isang kilos na naging natural na sa kanila. Dr. Papa, bayani ka rin po ba? Natigilan si Dumo. Tumingin siya sa malayo. Hindi anak, ang papa mo. Nag-aaral pa lang maging matapang. Mula sa di kalayuan, sa likod ng isang salamin na bintana, tahimik na pinapanood ni Laya ang eksena. Ang kanyang puso ay payapa. Hindi ito ang fairy tale na pinangarap niya noon, ngunit ito ay totoo. Ito ay sapat. Nakita niya hindi si Dr. Alcaraz, ang henyong siruhano. Ang nakita niya ay si Dumo, isang ama na natutong unahin ang puso kaysa sa isip. Isang lalaking natutong ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa mga parangal, kundi sa tahimik na mga sandaling tulad nito. Tumalikod si Laya mula sa bintana. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naglakad siya palayo, hindi para takasan ang nakaraan, kundi para salubungin ang hinaharap. Isang hinaharap na hindi na niya haharapin ng mag-isa. Dahil kahit hindi na sila isang pamilya, sa ilalim ng iisang bubong, sila ay magkaugnay na ngayon sa isang paraang mas matibay pa sa pamamagitan ng pagmamahal para sa isang batang nagturo sa kanila kung paano muling magtiwala, magpatawad at magsimula. Ang katahimikan ay may presyo. Ang pag-amin ang simula ng paghilom. Hindi lahat ng nasirang pamilya ay muling nabubuo. Ngunit ang bawat nasirang puso ay may pagkakataong maghilom, lalo na kung ang gamot na gagamitin ay ang dalisay na pagmamahal ng isang anak. At dito po nagtatapos ang ating kwento, ang lihim sa dalawang guhit. Ang aral na iniiwan sa atin ng buhay ni Laya, Dumo at Kislap ay isang paalala na ang pinakamahahalagang desisyon sa buhay ay hindi ginagawa ng isip, kundi idinidikta ng puso. Ang pagtakas sa responsibilidad ay pagkakait sa ating sarili ng pagkakataong lumago. At ang tunay na kapatawaran ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagtanggap na ang nakaraan ay bahagi na ng kung sino tayo at pagpili na magpatuloy dala ang aral nito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa paghahatid ng mga kwentong pumupukaw sa damdamin. Kung meron po kayong komento, suhestiyon o kung anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,